Hello everyone, I'm Bibet Fernando. I'm part of Ministry of Helps. Last February 16, Sunday after church, 30 minutes na nandun na kami sa bahay, biglang yung pamangkin ko, tinawag kami lahat kasi yung tita ko, tinakbo daw ng hospital, na stroke siya. Then tinatawag kami ng pinsan ko na pumunta ng hospital yung mga kapatid niya, pero hindi sila pumunta kasi yun yung feeling na nininervyos din sila. Ako yung nagsabi sa kanila, sige ako na lang ang pupunta. I was led to go there immediately. While going to the hospital, nag-speak in tongues ako. Nagdi-declare habang nasa biyahe ako. Pagpunta ko na dun sa hospital, nakita ko yung asawa ng tita ko, yung mga pinsan ko, umiiyak na sila. Ang sabi daw ng doktor, lalagyan na ng tubo yung tita ko para madugtungan yung buhay niya. Habang naririnig ko yon, ang daming sinasabi na mangyayari sa kanya, di maganda yung lagay ng tita ko, pero knowing my authority, nag-stand ako. Pumunta ako dun sa ER mag-isa, hinahabol niya na yung hininga niya. Hindi maganda yung situation niya nung nakita ko, and even yung eyes niya, yung word na tumitirik na yung mata niya. Even ako, nagkaroon din ako ng fear nung nakita ko yung tita ko, but knowing my authority, nag-stand ako doon sa emergency room na yon. Lagi ko kasing dala yung anointing oil ko kahit saan ako magpunta, and nalad ako, nakunin yun, and pahidan yung tita ko from the crown of her head, from the soles of her feet, yung mga natutunan ko dito sa Wisdom Church of Manila. Na-apply ko lahat yon, pinapahiran ko siya, and declaring na you are healed in Jesus' name, tita. Yung hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa kanya, but nagpatuloy ako doon, binubulong ko yun sa kanya na, tita, sabihin mo, I am healed in Jesus' name, magaling na ako in Jesus' name. Past 11 o'clock, chinek siya ng nurse, chinek yung BP niya, and bumaba na siya from 200 plus, naging 169 na lang siya. And yun yung time na tumingin na siya sa akin, na nakilala niya ako, niyakap niya ako, and wala kami ibang sinabi kundi thank you Lord, praise God. And sabi ko sa kanya, tita, nothing is impossible. Nothing is impossible. Continue praying, declaring, speaking in tongues kahit nasa bahay ako. And yun nga, na-share ko rin sa mga pinsan ko na ano man yung sabihin ng doctor, I cancel that in Jesus' name. Nothing is impossible, sabi ko sa mga pinsan ko. Very thankful ako kasi alam ko naramdaman ng mga pinsan ko, ng family, yung power ni Lord. With God, nothing is impossible. Yun yung shinare ko sa mga pinsan ko. And Monday and then Tuesday, binaba na siya sa ward. Nandoon na siya sa regular room. And Friday, nakalabas na po yung tita ko. Hindi po siya natubuan. Hindi siya nag-take ng food through hos. And naniniwala ko na is the power of God. Lahat ng natutunan ko sa Wisdom Church of Manila is very powerful. Kaya I encourage you. Sabi ko nga sa mga pinsan ko, it's not about the religion. It's not about that. But it's a power of God. It's God. It's God. It's really God. Nothing is impossible. In your name, there's healing. There's power. There's life. And it's true. And it's very true. Ayun, thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Wisdom Church of Manila. Lahat ng teaching na natutunan ko dito, it's really powerful. Thank you, Lord. Praise God.